Mr. David Licauco and Miss Barbie Forteza. Ano na nga ba ang kanilang latest plan ngayon pagkatapos ng kanilang mga proyekto? Yun ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. But before that, At ngayong if you araw, haven't ito na subscribed, po, usapan na natin si David at saka si Miss Barbie Forteza dahil alam ko po na lahat ng mga Barda fan ay sobrang miss na si Barbie at si David Licauco dahil parang mag-iisang taon na ba? Parang ang tagal na, no? Na makita natin sila together sa isang project. At matagal-tagal na rin na walang ganap itong si Barbie at si David Licauco. Kasi matapos po na magdesisyon yung kanilang mga network o yung kanilang, kahit po si Barbie, namin naman kasi ni Barbie na parang mas pinili niya magkaroon ng solo era. Kaso nga lang parang biggest regrets din to kasi pagkatapos po niya magkaroon po ng mga solo era, magkatapos po na hindi sila magsama ni David Licauco sa isang project, ay sunod-sunod din na parang lahat ng mga proyekto niya, hindi naman ganun kalakas yung kita. Ito real talk lang po tayo. Doon lang tayo sa katotohanan kasi mahirap naman na mag-sugarcoat tayo. 'Di ba? Para lang po sumaya yung feelings po ninyo. Pero sa tingin ko po kasi sa lahat ng mga project na parang ginanapan ni Barbie, hindi po ganun kabongga. Kumita siya, pero hindi siya ganun kabongga na talagang yung malaki yung kinita, parang ganun, 'di ba? Kasi ngayon po kasi maintindihan natin na marami pong mga Pilipino ngayon, yung mga moviegoers ngayon, hindi na po sila talaga yung masasabi natin na pupunta sa sinihan tapos bibili ng ticket kasi usan na ngayon yung mga streaming platform like Netflix, 'di ba? Minsan yung mga napapanood natin sa sine is pwede pa rin nating aabangan lang natin ng ilang buwan, mapapanood na rin natin sa Netflix. Tapos sa Netflix magkano lang naman yung babayaran mo monthly para mapanood mo yung mga bagong movie na lumalabas. Tapos ilan pa kayong makakapanood? Isang pamilya pa kayo, 'di ba? Eh syempre pag lumabas ka, manonood ka ng sine, magkano po ang sine ngayon? Ang pinaka minimum 350, tapos sa mga special pa nasa 500 to 650, 550 ganon. So medyo malaki, 'di ba? Kung ilan kayong manonood, kung isang buong pamilya kayo, tapos after yung pagkain ninyo pa, yung pamasahe ninyo. So sobra-sobra yung mga expenses. Kaya po isa rin sa mga great factor or risk factor kung bakit bumababa din po ang industriya ng big screen, 'di ba? Kaya nga talagang sobrang grateful sila pag sobrang kumita ng mga 300 millions, ganun. Kasi dati ang mga kitaan po ng mga movie talagang makikita mo talagang 100% nababawi po ng mga director and producers. Pero this time, sa case kasi ni Barbie, sunod-sunod yung mga project niya, 'di ba? Una nagkaroon po siya sa Netflix ng Kontrabida Academy, tapos yung P77 niya lumabas habang nag-i-stream yung kanyang Academy or Kontrabida Academy. Is napapanood din siya sa sinihan, which is sa P77. After nun, meron na naman siyang panibagong solo era project na Until She Remembers, na hindi rin po ganun katindi yung support na nakuha ni Miss Barbie. Although marami pa rin namang mga Barbinatics na sumuporta sa kanya. Kaya naman tuloy, ang sinasabi tuloy ng ilang mga netizen na baka daw enough na, and this is really the high time, no, para po talagang magbalik loob na si Barbie kay David na pagsamahin muli sila sa isang project kasi nga parang ang dami na po mga proyektong pinagdaanan ni Barbie. Pero si Barbie po kasi talaga yung grabe yung mga project sunod-sunod, tapos sa puro sinihan pa, streaming platform, wala talaga siya yung programa na or teleserye or project na mapapanood lang ng libre sa telebisyon. Di katulad ni Mr. David na meron po siyang serye ngayon na Never Say Die na napapanood ngayon sa GMA, no? So ganun po yung nagiging outcome po ngayon. So aminin man natin o hindi, malaking epekto talaga na talagang nagsulo si Miss Barbie Forteza sa kanya mga projects na hindi niya kasama si David. Kasi nga, di ba kung magkasama po sila, 100% yung supportang mabibigay sa kanya ng mga Barda fans, yung Barbie Forteza and David Licauco. Tapos, medyo naglaylo din yung ilan sa mga endorsement na pinagsasamahan nila. Parang naglaylo din siya, hindi katulad dun, sunod-sunod din. Mula po nang nakapag-decide si Miss Barbie na mag-solo. Kasi di ba nasabi niya yan, na parang she decided to have a solo era project or solo era. Kasi gusto niyang i-prove, no, sa publiko na hindi lang siya pang love team. Pero parang feeling ko kasi hindi pa enough or hindi pa po masyadong hinog na talagang na sila, na talagang mag-solo era na sila, maghiwalay na sila ng landas
sa mga proyekto. Parang hindi pa po siya ganun. Parang nahinog lang siya sa pilit, 'di ba? Kumbaga, dapat binigyan pa ng mas maraming exposure ng GMA, no? Si Barbie at saka si David na magkasama sila. Hindi yung parang lagi na lang silang may kasamang ibang mga actors na imbis na sila lang yung na-highlights dun po sa programa, may mga naisasama pang iba. That's the reason why, yun po mismo yung dahilan kung bakit ay hanggang ngayon ay parang parang medyo lumalamya, no? Yung mga shows, yung mga project na meron po si Barbie ngayon. Tapos, kahit naman po siya ng mga social media, sobrang siya talaga yung trending, siya yung pinag-uusapan. Pero pagdating sa mga proyekto, ligwak pa rin eh. Yun po talaga yung isa sa mga napapansin ng netizen. Kaya naman sigaw ng mga netizen na why not, since nakita na po ng GMA ang napakagandang kolaborasyon at pagsasama ni Barbie at ni David, ba't hindi sila bigyan ng panibagong chance? 'Di ba? Kung yung ibang mga love team nga sa GMA na hindi naman ganoon kakilala, binibigyan ng chance. Why not bigyan muli ng chance si Barbie at si David Licauco? Ibalik sila sa big screen, ibalik sila sa Free TV at bigyan sila ng programa sa streaming platform yung bago. At the same time, yung hindi kinopya sa iba, parang sariling gawa ng Pinoy. 'Di ba? Like kung sinasabi dito na if Barbie and David would give it a chance to work again, to have some project again, much better yung original. Kasi para sa akin, parang kapag kinokopya lang kasi ng mga directors or ng mga producers, ng mga actress, kasi nagkakaroon ng comparison doon po sa totoong bida, di ba? Doon sa totoong original na gumanap. Iko-compare yung arte nung gumaya doon sa original. Kapag naman natalbugan ng gumaya lang, magkakaroon na naman ng issue yon, di ba? Kaya much better kung bibigyan man sila ng project, yung sila lang talaga, walang ibang mga artista na malalaking artista, 'di ba? Tulad noon na sa Pulang Araw, kasama niya noon si Mr. Alden Richards, tapos yung magaling na aktor na si Mr. Dennis Trillo. Ang dami nila magagaling na actors and actresses doon. So mas na-emphasize yung mga big actors and actresses at parang medyo nagkakaroon lang ng minor na character, no? Ito pong si Barbie at si David. Why not give them another chance? No, kasi parang ang hirap kasing i-admit, no, na parang wait lang, hindi naman talaga ganun kabongga ang nagiging resulta kapag magkahiwalay yung proyekto nila, 'di ba? So, tignan niyo po ngayon sa serye ni David, 'di ba? Pinasok po yung bagong character kasi para mapag-usapan ulit. Kasi nga hindi na nga po siya napapag-usapan, at the same time, habang tumatagal, bumababa yung kanilang rating. Kaya naman yun ang request at ilan sa mga boses, no, ng mga barda na alam ko pong miss na miss nyo na po silang dalawa. So sana nga pagbigyan ng GMA yung ating request. So kayo, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.